Magandang araw, GIP. Babalik na tayo sa weekly raffle natin ng 200 pesos para sa 5 tao. Pero mas simple na ang requirement. Mag-comment lang ng hashtag JD. Kasali na kayo kaagad sa raffle natin and make sure nakasubscribe kayo sa YouTube channel ng JD at Facebook page ng JD. Yun lamang, ganun kasimple. Ngayong paparating na Sunday ang announcement ng winners ng cash prize. At kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, comment lang kayo, JIPs. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodem. Taong 1963, Iloilo. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan ang ama ni Rodem na pumunta ng Iloilo para magtrabaho. Inabisuhan siya ng kumpare na magsama na lang sa pangingisda dahil sagana ang lugar sa yamang dagat at mag-isa lamang din itong naninirahan sa lugar. Mahirap man sa loob ngunit pilit na ipinagpapatuloy ni Rodem ang hanap buhay. Isang buwan na paninirahan sa lugar kasama ang kumpare. Hindi naman naging mahirap dahil magkasundo ang dalawa at masipag din si Rodem. Dahil sa trabaho, maayos na nakapagsustento ang ama sa pamilya. Ika nga ng iba, napakaswerte ng pag-aya ng kumpare. Hanggang sa isang araw, nasira ang bangkang ginagamit nila sa pangkabuhayan dahil sa napakalakas na bagyong dumaan. Sa sitwasyon pilit na naganap si Rodem ng ibang mapagkakakitaan. Kung saan-saan nakaabot para makahanap ng trabaho, ngunit napakamalas nga lang ng pagkakataon dahil wala siyang mapasukan. Isang araw, habang naglalakad sa may tabing ilog, isang lalaki ang lumapit kay Rodem. Napakagara ng tindig na parang isang hasyendero. Tinabihan siya at may inabot na kaperasong papel at kaagad nang umalis. Nang makalayo, binuksan ni Rodem ang papel at nakitang isa itong pangalan ng lugar. Napaisip si Rodem kung anong ibig ipaiwatig ng lalaki. Itinago na muna ito at nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa problema, minabuti niyang tawirin ang ilog para mamulot ng mga nyog para maibenta sa palengke. Napakarami ng nakuha ni Rodem, kaya naman 6:00 na ng gabi nang makauwi sa tahanan. Naabutan niya ang kaibigang nakaupo sa bakuran. Tinabihan niya at tinanong kung saan matatagpuan ang lugar na nasa papel. Diyos ko pare, napakaswerte mo naman. Lugar yan ni Don Pakundo. Siya lang naman ang pinakamayamang tao dito sa lugar. Napakaraming taong naghahangad na maabutan ng papel na yan. Kaya kung ako sa'yo, Rodem, wag mo na yang palagpasin. Tignan mo nga nasa likod. Yung markang gintong bituin. Yan ang tanda na galing yan sa palasyo. Wika ng kaibigan. Dahil sa narinig ay nabuhayan si Rodem. Baka ito na nga ang sagot sa muling pagkakaroon ng trabaho. Dito niya naikwento ang itsura ng lalaki. Kaagad namang sinabi ng kaibigan na mismong si Don Pakundo ang nagbigay sa kanya ng papel. Kinaumagahan, maagang sinamahan ng kaibigan si Rodem at pagkarating sa tahanan ni Don Pakundo, umalis na ang kaibigan. Namangha si Rodem dahil para itong palasyo. Sobrang lawak ng sakop at sa parting gilid ay may nagsisitaasang puno ng niyog.
Nagsimula nang magtawag si Rodem sa loob at maya-maya pa. Isang binatilyo ang lumabas at pinapasok kaagad naman siya ng tahanan. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mamangha dahil sa napakagara ng mga kagamitan. Ngunit kaakibat nito, napakasangsang ng amoy kaya pilit niyang pinipigilang huminga. Nang makarating sa kusina ay naabutang kumakain si Don Facundo. Nagbigay galang si Rodem. Pinaupo at inutos na sumabay na sa pag-aalmusal. Kaya naman napakain na si Rodem. Nagkaroon ng katahimikan sa lugar at nang matapos, tumayo at naglakad si Don Facundo at sumunod naman si Rodem. Dinala sa likod ng palasyo at dito nasilayan ang napakalawak na paggawaan ng uling. May 3 napakalalim na hukay. Sa ibabaw nito ay may mga kawayan na nakapormang malabanig. Sa gilid naman ay may mga bunot ng nyog. Meron ding mga bao. Kaya napatanong si Rodem kung pagkokopra ba ang gagawin. Magmula sa araw na to, itinatalaga kita sa paggawa ng uling. Yan ang magiging trabaho mo sa araw-araw. Kinakailangan makagawa kayo ng 3 sakong uling sa bawat araw. Pero huwag kang mag-alala. Tuturuan ka naman ni Adan na magiging kasama mo sa trabaho. Magtatanong pa sana si Rodem kung saan gagamitin ang mga uling. Tumalikod na ang amo at naglakad papasok. Dala ng kuryosidad. Nagtanong siya sa makakasama, ngunit hindi naman ito tumugon. Diretsyo nang itinuro ni Adan ang mga kailangang gawin. Kaya naman ibinaling na ni Rodem ang atensyon sa gagawin. Sa buong maghapon nanood muna ito sa mga ginagawa ng kasama para naman makabisa ang pagkakasunod-sunod ng tamang pagluluto sa mga bao. Nakuha naman kaagad ni Rodem. Kaya nang matapos, itinuro sa kanya ang magiging kwarto sa loob ng palasyo. Sinabihan din siya ng kasama na mahigpit na ipinagbabawal ang biglaang paglabas ng kwarto. Sumang-ayon naman si Rodem dahil napakalaki ng naipangakong sahod. Sa pagmamasid sa mga kwartong malapit sa tutuluyan, nakita ni Rodem ang mga nakatambak na uling. Kaya nagtaka siya kung para saan ba gagamitin. Dahil napaka-imposible naman kung ito lang ang kabuhayan ng mayamang amo. Maya-maya pa ay pumasok na din sa kwarto at nakatulog naman kaagad dahil sa pagod sa maghapon. Kinaumagahan, nag-umpisa ng magtrabaho si Rodem. Naging madali na lamang dahil sa matyagang pagtuturo ni Adan. Magmula ng araw na yun, naging maayos ang buhay ni Rodem. Palagi nang nakakapagpadala ng pera sa pamilya. Mabait naman si Don Facundo dahil maalaga ito sa mga tauhan. Dahil dito naging panatag ang loob ni Rodem. Lumipas pa ang 4 na buwan. At dito ay unti-unting napapansin ang kakaiba sa loob ng palasyo. Bukod sa napakasangsang ng amoy, merong mga gabi na nakikita niya ang amo na pumupunta sa likod ng tahanan. Sumasakto pa ito ng 12:00 ng madaling araw. Kaya naman napapaisip si Rodem sa pakay nito. Ngunit hindi naman magawang sundan dahil sa takot na mahuli at matanggal sa trabaho. Isang gabi, dahil sa naparami ang inom ni Rodem, maagang nagsitulog ang mga ito. Bandang 12:00 ng gabi, bumangon si Rodem dahil nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Matapos magamit ang palikuran, dahan-dahan siyang naglakad ngunit hindi pa man nakakalayo. Nakarinig ito ng kakaibang tunog sa likod ng palasyo.
parang mga hayop, ngunit kakaiba ang tinig. Dahil hindi mapakali si Rodem, pinuntahan niya at habang papalapit, bigla niyang nakita na tumakbo doon si Don Facundo at dala ng kuryosidad. Sinundan niya ito ngunit hindi inaasahan ang sunod na nakita. Dahil hindi nasara ng amo ang pinasukan, dire-diretsyong nakapasok si Rodem. Dito nasilayan ang dalawang malalaking kulungan na gawa sa bakal. Ang nasa loob ay hindi ordinaryong hayop. Ang mga talampakan ay nakatalikod. May malapad na tenga, kulay abo, patalikod kung maglakad at higit sa lahat, nabatid niyang dito nang gagaling ang napakasangsang na amoy. Hindi mapakali ang mga nilalang, kaya nagsimula na itong pakainin ng amo gamit ang mga uling. Halos matulala si Rodem dahil ito ang unang beses niyang makakita ng kakaibang nilalang. Naging abala na ang amo sa pagpapakain, kaya dahan-dahang umalis si Rodem dahil sa sobrang takot na mahuli. Pagkarating niya sa kwarto ay sinara kaagad ang pintuan. Dito napagtanto na para pala sa mga alaga ng amo ang ginagawang uling. Ngunit ang ipinagtataka ni Rodem, bakit kinakailangan pang mag-alaga ng mga ganong nilalang? Halos nawala ang pagkalasing kaya nahirapang makatulog si Rodem. Ilang oras na bagabag ang isipan, kaya mag-uumaga na nang makatulog. Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho, ngunit hindi na nakapagpigil pa at tinanong na si Adan patungkol sa nakitang alaga ng amo. "Psst, uy, huwag kang maingay." Sigbi ng tawag sa mga alaga ni Don Facundo. Mga nilalang na karaniwang pinaniniwala ang kasama ng mga aswang. Pero may mga tao rin na nag-aalaga na kagaya ng amo natin na kung tawagin ay sigbinan. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Don Facundo at hindi niya ginagamit yung mga alaga para mamerwisyo ng iba. Bagkus, inuutusan niya lang kapag merong nagtatangkang pumasok sa bahay. Siguro, yan din ang rason niya sa pag-aalaga ng mga sigbin. Matagal na panahon na ang nakakalipas, pero ni isang beses, wala pang nagtangkang magnakaw dito. Gawa ng bantog sa buong lugar ang alaga ni Don Facundo. Wika ni Adan. Dahil dito naliwanagan na si Rodem at nawala na din ang pag-aalala. Simula ng araw na yun, naging bukas ang isipan ni Rodem patungkol sa tunay na kalagayan ng pinagtatrabahuhan. At dahil hindi din naman natatakot ang mas batang kasama, hindi na nabahala si Rodem. Matagal na panahon siyang nagserbisyo sa tahanan ng amo. Naging normal lang sa kanya ang nakikitang mga alaga at wala namang ginagambala ang mga sigbin. Dahil kagaya ng sinabi ni Adan, sa mabuting paraan lamang ito ginagamit ni Don Facundo. Ayon kay Rodem, ang tanging naging dahilan ng paglisan niya sa lugar nung magsimulang magkasakit ang asawa. Sa tagal niyang nakita at nakasama ang mga sigbin, hinding-hindi nito makakalimutan na minsan siyang nagtrabaho sa isang sigbinan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa ngalang Turyo. Taong 1962, Catanduanes. Kasalukuyang laman ng usap-usapan sa lugar si Turyo dahil sa kaibigan niyang si Onyok. Ayon sa sabi-sabi, ito ay anak ng nag-iisang aswang sa baryo.
Ngunit hindi naman naniniwala ang binata dahil sa matagal na niyang kilala ang kaibigan. Simula elementarya hanggang sa kasalukuyang edad na 29. Parehong wala pang asawa at mahilig mangolekta ng mga sinaunang almires dahil binibili ito sa kanila ng lolo ni Onyok sa halagang 20 piso. Kaya naman, madalas na pumupunta ang dalawa sa mga pinakaliblib na lugar at maghapong naghuhukay. Kapag sinuswerte, nakakakuha din sila ng mga ginto sa lugar. Dagdag pa ni Tulio, kung talagang aswang man ang kaibigan, tutugisin niya din ito balang araw. Nag-umpisa na siyang basahin ang librong ginamit ng yumaong lolo na dating isang albularyo. Malakas ang paniniwala ni Tulio na kapag nasa ulo niya ang mga panalangin, ay magtataglay na siya ng presensya, katulad sa mga manggagamot. Sa tagal ng pagkakaibigan ng dalawa, kabisado na din ni Tulio ang daan papunta sa tirahan ni Onyok, at sa katunayan, mas madalas siyang naririto kaysa sa sariling tahanan. Ang bahay ng kaibigan ay nakatirik sa pinakatuktok ng isang bundok, at ni isang kapitbahay ay wala kang makikita. Ayon dito, ito ang pinili ng ina na tirahan dahil malaya silang nakakapamuhay at malayong malayo sa panghuhusga ng mga tao. Napansin rin ni Tulio na hindi palalabas ang ina ni Onyok dahil sa mga gawa-gawang istorya ng mga tao sa lugar. Isang araw, maagang nagbabasa si Tulio ng libro ng lolo. Sa isang linggong pag-aaral, marami na ring naisaulo dahil siniseryoso ni Tulio ang pagsasabuhay sa mga salita. Habang nasa kalagitnaan ng pagbigkas, biglang kumatok sa pinto ang kaibigan at nagwika na pupunta sila ng bundok dahil sa nabalitaang maiba pang mahanap ng mga almires. Dali-daling itinago ni Tulio ang libro at pinagbuksan ang kaibigan para pagpahingahin muna habang naghahanda. Nang matapos ay nagsimula ng maglakad ang dalawa paakyat sa bundok na binanggit ni Onyok. Halos 3 oras din ang itinagal ng paglalakad ng dalawa. Pagkarating sa lugar, namangha naman si Tulio dahil halos lahat ng puno sa lugar ay kayumanggina ang kulay. Wala ng mga buhay, ngunit tuwid pa rin ang pagkakatayo. Hindi naman pinansin ng kaibigan ang pagkatulala niya at patuloy lang sa paglalakad. Nakasunod lang si Tulio sa kaibigan. Sa ilalim ng walang buhay na kaimito, dito sila nag-umpisang maghukay. Habang patuloy sila sa ginagawa, napansin ni Tulio na tila seryosong-seryoso ang kaibigan na makuha kung anuman ang nasa ilalim. Hindi ito nagpapahinga at tutok na tutok ang mga mata sa lupa. Kaya naman napatanong na si Tulio. Sabi kasi ng lolo, dito daw matatagpuan yung pamanang almires na itinago ng ninuno nila. Kailangan nating mahanap yung Tulio tapos pagatian natin yung bayad na 100. Wika ni Onyok habang abala sa paghuhukay. Hindi man maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan, nagpatuloy na lamang si Tulio sa paghuhukay. Halos mag-iisang oras nang makaramdam si Tulio ng matigas na bagay sa puwesto. Tinawag niya ang kaibigan at si Onyok na ang nagpatuloy sa paghuhukay. Nang tuluyang mahugot ang almires, abot tainga ang naging ngiti ni Onyok. Tinulungan na ni Tulio sa pagpupunas ang kaibigan. Pagkatapos, sabay na pumunta ang dalawa sa tahanan ng lolo ni Onyok. Habang naglalakad, napansin ni Tulio na iba na ang daan na tinatahak nila papunta sa bahay ng matanda. Napatanong na ito sa kaibigan dahil baka nadadala lamang ng emosyon. Hindi, Tulio. Tama yung dinadaanan natin. Lumipat na ng tahanan si lolo eh. Bumalik na sa dating tahanan na pinamana pa ng mga magulang niya. Bilisan na natin. Nasasabik na akong makita ang reaksyon ni lolo eh. Wika ni Onyok habang tuwang-tuwa sa dala.
Nagpatuloy lang ang dalawa sa paglalakad. Pagkarating sa bagong tahanan ng matanda, nanlaki ang mga mata ni Turyo pagkatungtong sa pintuan. Bumungad sa kanya ang isang patungan na punong-puno ng mga almires. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 50 piraso ang mga ito. Napakadami na, ngunit sa pagkakatanda ni Turyo, 5 pa lamang ang naiaambag nila. Dahil sa mahirap makahanap ng mga sinaunang almires. Habang patuloy sa pagmamasid, naagaw ang atensyon ni Turyo nang makita ang nakangising lolo ni Onyok. Nakaramdam siya ng kilabot sa lolo ni Onyok na nakatitig sa almires. Maya-maya pa, bumalik na si Onyok at pumunta ng palikuran. Tuwang-tuwa naman si Turyo nang abutan siya ng 100. Nagpasalamat ito at kinaya na si Onyok na pumunta ng palengke para maghati at makapamili ng masasarap na pagkain. Noong mga araw na iyon, napakalaking bagay na ng 100 dahil napakababa pa ng mga bilihin noon. Pagkarating ng dalawa sa palengke, agad na namili ng masasarap na pagkain si Onyok habang si Turyo naman, ibinulsa lamang ang nakuhang bayad. Matapos makapamili ay umuwi na ang dalawa. Pagkarating sa tahanan ni Turyo, hindi mawala sa isip nito ang itsura ng matanda. Nakangisi habang nakatitig sa almires at nakakatakot kung tumingin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, may kung anong pumasok sa isipan ng binata at kinuha ang librong gamit sa pag-aaral ng mga buhay na salita. Pagbuklat ng unang pahina, nabatid ditong kakaiba ang nakasulat, ngunit binanggit pa rin ito ni Turyo sa mahina at nagtatakang boses. Walang ano-ano'y bumungad ang lolo ni Onyok na nakangisi mula sa harapan niya. Halos hindi makagalaw si Turyo dahil paanong nangyari na bigla na lang itong napunta sa harapan. Sinubukan nitong magbanggit ng mga dasal sa isipan, ngunit may mga boses na pumipigil sa kanya para mabanggit ito ng maayos. Habang pinipilit muling magbanggit ng mga kataga, nakatitig lamang ang matanda at halos ilang minuto ang tinagal. Ngunit nabaling ang atensyon niya nang may maamoy na parang nasusunog. Dali-dali niyang sinundan ng usok at nataranta nang makita na nasusunog lahat ng libreta ng lolo. Sinubukan niya itong apulahin gamit ang tubig, ngunit hindi basta-basta nawala ang apoy. Sinabuyan niya din ng buhangin, ngunit wala pa ring naging epekto at nakaramdam ng galit nang makita ang humahalakhak na matanda habang nakatitig sa apoy. Sa puntong iyon, batid ni Turyo na hindi ito ordinaryong nilalang dahil sa nakitang kakayahan. Kaya naman, tumakbo siya papunta sa kusina para kunin ang itak at pagkahawak ay dali-daling bumalik sa pwesto ng matanda. Ngunit wala na siyang naabutan. Maya-maya pa, nakakita siya ng malaking aso na naglalakad sa bakuran. Hinabol ito ni Turyo, ngunit bigla na lamang nawala nang makalabas sa bakuran. Bumalik na lang siya sa loob ng tahanan. Habang nakaupo, napansin ang librong hinawakan bago pa man dumating ang matanda, ngunit nang buklatin ay wala na ang mga nakasulat. Ni isang letra ay wala nang natira. Napakabilis ng mga pangyayari. Ni hindi pa nga nawawalis ang mga nagkalat na abo ng mga natupok na libro, dumagdag naman ang librong bigla na lamang nawalan ng laman. Natulala na lamang ang binata at sa labis na pag-iisip, hindi na nakatulog at kinaumagahan ay pumunta sa albularyo, dala ang librong nawalan ng laman. Nang tingnan ito ng albularyo, napangiti na lamang ito at sabay nagwika ng, Ay nako, napabilang ka na sa ginagamit ng nilalang para makuha ang mga koleksyon niyang almires na ginagamit para makarinig ng mga ungol na nag-aagaw buhay. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang ginang na pinagbintangan nilang aswang ay biktima lamang ng pagpapalit ng anyo ng matanda. Madalas nitong gamitin ang wangis ng sariling anak para lamang makapangbiktima. Ang tungkol naman sa almeres na nakuha mo,
Itinago ito ng lolo mo bago pa man siya bawian ng buhay. Minsan na din itong nakasagupa ng lolo ng kaibigan mo. Sa normal na tao, mukhang ordinaryo lang ang gamit na yon. Ngunit sa mata ng mga nilalang, isa yang kayamanan dahil napamana pa ito ng mga kaninununuan ng mga aswang. Isang napaka-epektibong almeres ang hinukay nyo dahil kahit hindi ito itapat sa tenga ng mga aswang, rinig na nila ang boses na nagmumula dito. Dahil sa narinig, nakaramdam ng kaba si Turyo. Ngunit napawi nang binigyan siya ng albularyo ng isang agimat na pangontra sa umaaligid na mga aswang. Di nagtagal, nagpaalam na rin at umuwi na ng tahanan. Magmula ng araw na iyon, wala nang nangyari na ano paman kay Turyo. Samantalang hindi na rin nakita pa ang kaibigan at ang lolo nito. Nagawa pang matanong ni Turyo ang ina ni Onyok kung nasaan ito. Ngunit ang naisagot lamang ng Ale ay wala naman siyang anak at sinong Onyok ang sinasabi ng binata. Dahil dito, mas lalong lumakas ang paniniwala ni Turyo na kasabwat ng nilalang si Onyok. Ngunit ang nakapagtataka ay kung bakit walang kaalam-alam ang sariling ina. Lumipas ang 1 taon. Muling naging matunog ang usap-usapan patungkol sa ina ni Onyok. Dahil sa hindi na nakayanan ang panghusga, tinulungan ito ni Turyo na lumipat sa kabilang baryo. Kasabay nito, natapos na rin ang usap-usapan patungkol sa mga aswang. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay naging alaala na lamang kay Turyo at ipinagpatuloy ang pag-aaral para maging isang ganap na albularyo sa tulong ng kakilalang manggagamot. Hindi man naging malinaw kung ano nga ba talaga ang ugnayan ng ginang sa kaibigang si Onyok, ngunit nanatiling malinaw sa memorya ni Turyo na minsang naranasan ang pagtanggap ng bayad mula sa isang aswang. Yo, JIP! Abangan sa Friday ang collab namin ni Boss Neb, Pinoy Creepypasta. I-upload natin ang collab sa Friday kaya abangan nyo yun, JIP. Muli, abangan ang collab namin ni Pinoy Creepypasta. At syempre, huwag kalimutang mag-comment ng #JD para sa raffle natin na cash prize sa Sunday. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.